idea ka ba doon sa RA 8484 na yun? So, to help us, we have here our legal counsel. So, we'll introduce them one by one. First one is, please stand up as I call your name. First one is, she graduated from San Beda College in 1970. No louder, still single. Has her own law firm, Power Rangers and Company. Please help me welcome Attorney Marjorie Suba, CPA. The next one is Abroad Latinista. He graduated as Suba the year 1967. Please let CPA for Tom Latcher. Please help me welcome again, a big round of applause, Attorney Marlo S. Morales. Proud to yan, and please welcome Attorney Kenneth Ocampo. Next is graduated from University of the Philippines, Diliman, summa cum laude, after 1965 March. Please welcome Attorney Nika May Balatban. To give us an idea about the law on access devices, Council, please give us an overview. Republic Act number 8484 regulating the issuance and use of access devices, creating Republic Acts committed relative thereto, providing penalties and for other purposes. So this declaration of privacy is given regardless yung kasi ngayon, di ba? Yung technology in advance. So, yung access devices ngayon, widespread na ngayon. So, yung state, gumawa siya ng parang act para protektahan yung rights ng holder ng access ng access devices at para hindi man yung liabilities ng partners in such commercial transactions by regulating yung issuance at yung paano gamitin yung access devices na ba. May tanong kami sa legal counsel. Ano ba yung mga access devices? So, access devices. Access devices are any card, name, code, account number, electronic serial number, personal identification number, or other identification service, equipment, or other means of access accounts that can be used to obtain money, goods, services, or any other things that is intended to transfer funds. Credit cards, Debit card, and even the postpaid SIMs were on the ground. So, we'll be back after a short break. We'll go to the first case. Dalawang Bulgarians na nahuli sa SM City, Pampanga. So, dyan na kayo mga magandang people. Babalik kami. 3, 2, 1. Welcome back! Success today! Live from SM City, Pampanga. Crystal Parada. Pasok! Maraming salamat, Raina. Napagalaman ng dalawang Bulgarian inaresto sa pag-scheme ng ATM machine sa loob ng mall sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga. Ayon kay Superintendent Nelson Agano, spokesman ng Police Regional Office 3, ang nasabing dalawang suspect ay naaresto sa loob ng SM City, Pampanga. Pinangalanan niya mga ito ng Ladeno, Emil Stoyanov, and Kanev Ruben Jorge. Base sa investigasyon mula sa pulisya ng Mexico, ang dalawang nasabing foreigner ay nasangkot sa paglalagay ng shopping gadget sa isang ATM ng Banco de Oro. Sa nasabing mall, pagkatapos mag-report ng isang bank client na ang ATM machine daw ay may
cables na nag-match sa ATM card scheme. Isang maliit ng flat screwdriver na ginagamit sa pagkuha ng ATM cards at laptop na may decoding software. Back to you guys. Salamat, Crystal, for that. Ingat ka dyan. Foreigner? Nakuha ng information sa mga agents. At nakulagay sa gawa ng card ulit and mag-withdraw. So, attorney, mga legal counsel, ano ang issue na nakapaloob doon? And anong act yung... Wait lang. Sila din mo sa Nakakita na alam siya ng pointer, di ba? Vulgar na. Ang nabag niya sa President Max ay resisting trafficking in every control or custody of or possessing device making or operating equipment without being in the business or employment. Di ba? Wala naman sila employed dun sa kung malaki yan. Yes, maybe go. Which lawfully deals with the manufacture, issuance, or distribution of such equipment. So, yung tinatawag niya pala. So, ano naman yung management na pwede sasama sa Yes. So, Pag hindi na guilty, pag hindi na guilty na yung management. Meron siyang right na 10,000 or twice the value not to obtain the offense, whichever is higher. And pwede pa siya makulong ng not less than 10 years, whichever is higher. But if complete siya ng guilty, namin nila, tapos nila yung mga. Pero bababa yung ano, di ba? Yung sentence. Thank you, attorney. So, mag-break muna tayo. Next segment is call mo. sagot ko. Let's call 911. Tayo. Guilty na. 3, 2, 1. Welcome back. This is a John. Sanchez. Today. Hello? 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 Tao po? Hello? Ano po, tao po? Hindi, kayo pala. Hello? Hello. Sino po siya? Si Tetay po to, Tetay Batutay. Babae. Babae. Ano po, ma'am? Batutay. Ano po yung trabaho nila ngayon? Matulong po ako dito sa bahay ni Boss Manny. Ay, tulong. Ano po yung may sabihin ko lang? May tatanong ko lang po kung ano yung kailangan kong expect na ipakita nila sa akin kapag nag-apply po ako ng credit card. Oo, pwede. Sabi ko lang po! Ikaw, counsel, paano daw po mag-apply ng isang credit card? Tetay, makinig ka sa mga sasabihin ko. Under section 4 na credit card application and solicitation, any application to open a credit card account for any person under open and credit plan or solicitation to open such account na dapat either by mail or telephone shall disclose in writing or orally As the case may be the following information. Yung mga annual percentage rate, the annual and other fees, yung kanilang balance calculation method, cash advance fees, at over the daily fees. So, yun pala, kapag nag-like ng isa sa mga access regarding, nag-separate siya ng rights and obligations. Caller, okay na ba yun? Opo ma'am, opo sir. Salamat po. Salamat po, Tutay. Next caller. Nasaan siya? Hello, may sasabi ka? Hello? Ano pangalan nila? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Michelle Fernandez. Ano po yung location nila? Regarding the unpaid credit card, what are the possible effects of the fraud? So, sinasabi mo ikaw nag-bayad ng credit cards. Parang ganun na lang. Saan po ba kayo nagtatrabaho? Ako ang nagtatrabaho. Currently working at SGB and Company as Senior Accountant. SGB. Ano yung SGB? SGB means Salud Gulaman and Coco and Company.
ng 10,000 or twice the value paid by the offense whichever is higher, and imprisonment for not less than 6 years, but not more than 10 years. Ngayon, if ever man na, halimbawa, may nakuwin ka ng isa pang, nakonvict ka na sa mga prohibited acts under Section 9, and then nakonvict ka pa ulit, ang kaso mo naman doon, 10,000 pesos or twice the value of paid by the offense, or imprisonment of not less than 12 years, but not more than 20 years, or both. Under the said law, pwede ka ba mag-prosecute ulit under the revised penal code? Hindi porke na nakonvict ka na under RA number 8484, hindi ka na pwede sa revised penal code. Kasi syempre, if ever man na meron ka pang nakumit na act na violate sa revised penal code, pwede ka pwede So, hindi ko ang masasabi nila, wala daw makulong sa utang. Bakit yung discussion ng kanina is, parang may narinig ako kung 10 years to 12 years na. civil liability and criminal liability siya. Kasi yun nga, walang nakukulong sa utang, pero meron nakukulong na rin sa fraud. Ang sinasabi naman yung sa lahat ng prohibited acts under sa Section 9 ng RA 8484, meron mahalong fraud. So, if ever na in good faith ka naman, hindi ka makukulong. So, Caller, in good faith ka ba? Mabayad ka ng utang. Ba't di mo sige, salamat. Salamat din. So, we'll go to our last case. May bring tayo. A former university scholar. Sampot sa credit card fraud. Saan pa bigay? Babalik kami, madlang people. 3, 2, 1. Welcome back! Today! Live from Cebu City. Ano kasi Patrick Barlas, pasok! Thank you, Ryan and Jelly. Medyo marami ngayon sa Cebu. Ada. Pinagahanap ngayon ng mga otoridad ng isang estudyante sa Cebu City University matapos mahuling sa hamak ng credit card ng isang nagngangalang Attorney Almetina Nagani upang bumili ng isang train tickets para sa isang nagngangalang Reyes Santiago. Ang Inspector Delphine Mantuil ng Criminal Investigation and Detection Group ng Central Visayas. Dati nang masangkot at na-arrest pa ang masabing estudyante sa parehong kaso matapos niyang hinahap ang credit card ng isang doktor upang bumili ng train ticket. Nakalaya ito matapos magpiyansa. Sinabi ng masabing estudyante na nakakapag-hack siya ng credit card numbers gamit lamang ang internet. Kaya investigahan ng masabing kaso. So, parang tawag dito na yung identity theft ng mga foreigner. Tapos ang biling pa niya siguro ay student to. Gawin mo, princess. Hindi mo level. So, ikaw, Council, ano masasabi niyo sa issue na yun? Script. So, actually naman, dun sa case na yun, yung prohibited act na ginawa ng, which is unlawful, na nangyari dun sa case na yun is trafficking one or more unauthorized access device. One unauthorized access device is yung example na yung hacking. So, yung penalty na yung makukuha dito ay is a fine of 10,000 or attorney.
So, concern na kami kasi gumagamit kami ng access devices. Para maiwasan ng fraud, paano pag mawala yung credit card, yung mga card? Ang gagawin namin? Under Section 15, Laws on Access Devices, kailangan lang i-report kung anong bank yun para ma-notify yung bank. Kasi kapag hindi na-notify yung bank, pag ginamit nyo sa fraudulent act, pwede kayong makasuhan. Pero once na na-notify nyo yung bank, may exclude kayo sa kahit anong financial liability dun sa pag-commit ng fraudulent act kaya sa access devices na So, yun, ano po yung masasabi nyo, mga advice sa mga madlang people na yun? Ikaw minsan kasi nasa atin na yung pinaka-iingat nga natin. Minsan, nawakas ka. So, mga advice ko lang, diba sa mga credit cards, diba minsan nilalagay sa mga wallets. Para maiwasan, man wala yung mga wallets natin, mawala din yung mga credit cards. So dapat iwala yung credit cards at saka wallets. Siyempre sa mga credit or sa mga debit card, mag-ingat sa pag-enter ng mga PIN. Dapat ang pinapasok ang mga sites ay yung mga accredited at hindi lang yung kung ano-ano. Kasi maraming nalaloko din sa mga site na hindi naman sigurado at nababawasan yung ating mga naibig sa lamin. May kasi diba sa pagpili ng PIN, dapat hindi pare-pareho ba? 000, o 4 billion, 000, o kaya yung mga birthdays ko. Para iwas discretion. Kapag mo nilagay yung nilagay ng cash mo, di ba? So, salamat, ikaw lang sila. Binigyan niyo kami ng time at nagkaroon ng linaw sa ating madang people ang mga pinagdadaan